Lalabas nga kami ng bebe ko ngayon kasama tong dalawang buntis. Para makapasyal naman sila, Mima. Puro hilata na lang kasi ang ginagawa nila dito sa bahay at nagpapahimas ng tiyan. Hoy, sana all hinihimas. Huhu! Tuwang-tuwa nga ang bebe ko dito sa utog ni Mochi, Mima, dahil napakarami raw at may gatas pa. Sabi ko nga, wag na siyang mainggit dahil tinutubuan na rin siya ng isang utong, Mima. Naniwala naman ng loka at hinanap niya nga ito sa dede niya, pero hindi ka ako sa dede nakalagay sa noo. Huhu! Impulse nga daw yon at hindi utong. Hoy, sorry naman. Medyo magkahawig kasi akala ko tuloy utong. Huhu! Habang hinihintay nga namin bumaba ang sikat ng araw, ay nakikipaglaro muna kami dito sa dalawa. Binubuli nga sila ng bebe ko, bakit daw sila naka-uniform? Nagmukha na nga daw silang butete sa mga suot nila. Ngayon nga lang daw siya nakakita ng aso na naka-uniform na nagmukhang crop top, Mima. Madalas kasi sa tao niya lang nakikita yun. Huhu! Sinusulit na nga namin silang isama-sama ngayon sa pamamasyal, Mima, dahil ilang araw na lang manganganak na sila. Nagpapabebe na nga itong si Zoe dahil gusto nang umalis. Excited na yan makalabas, Mima. At heto na nga, lumarga na kami kahit medyo mainit pa. Napakatahimik na ng dalawa sa likod. Nandito na nga kami sa bypass at naglalambing nga ang bebe ko na ipagdra-drive niya daw ako. Pinagbigyan ko na nga, Mima, dahil wala naman gaanong sasakyan at maluwag naman ang daan. Basta ang bilin ko sa kanya ay wag niya muna akong dadalhin sa langit dahil ayoko pa matsugi, Mima. Marami pa akong mga pangarap. Sigurado daw ba ako na sa langit ako mapupunta kung sakali? Huhu! Aba, sabi ko oo naman. Kahit sino pang humarang sa akin, pagpipilitan kong makapasok doon. Walang makakahadlang, Mima, kahit si San Pedro pa yan. Huhu! Patawa-tawa lang ako dito pero sobrang kabado ako sa pagdadrive niya, Mima. Naiihi na nga ako sa kaba. Huhu! Buti na lang talaga at nakarating na kami ng safe. Sinet up na nga namin yung mga upuan dito para makapagmuni-muni na kami. Habang nag-aayos nga kami dito ay kinokontrata na naman ako ng bebe ko. Na bukas nga daw ulit ay magdadrive siya dito. Sabi ko nga saka na siya mag-drive ng mag-drive pag may lisensya na siya. Mahirap na, Mima. At baka ako pa ang mawalan ng lisensya. Sa sobrang kadaldalan nga namin ay muntik na namin makalimutan nilabas yung dalawa. Buti na lang talaga, Mima, at marunong humingi ng saklolo. Huhu! Pagkababangan ng ate nila sa kanila ay gusto agad nilang kumawala. Hindi nga pwede, kako, dahil nga may mga dumating na nakamotor at nagkakarera sila dito. Baka bigla silang tumakbo sa daan, madali pa sila. Inaaliw na nga lang namin sila dito, Mima, para tumahimik. Nagpupumilit kasing bumaba yung isa. Akala nga daw ng bebe ko sa pagpasyal namin dito ay makakapagpahinga ang tenga niya sa ingay ko. Pero hindi daw dahil sa sobrang lalakas ng mga tambutso ng mga nakamotor na nagkakarera, Mima. Huhu! Sabi ko nga sa kanya, hayaan mo, pag uwi natin, hindi ako papakabog sa mga tambutso na yan. Mas hihigitan ko pa ang ingay niyan. Huhu! Pati nga mga alaga namin ay nai-stress na rin dahil nga sa sobrang lalakas ng mga tambutso nila, Mima. Natakpan na nga lang ng bebe ko ang tenga ni Zoe para hindi naman ganon kalakas yung impact sa pandinig niya, Mima. Mukhang mali yata kami nang natambayan. Huhu! Nakarami na nga ako nang inangata dito habang yung bebe ko ay puro kwento lang. Nagugutom na nga daw siya pero hindi siya makagalaw na maayos dahil sa kandong-kandong niyang buntis, Mima. Hoy, ginusto mo yan, panindigan mo yan. Ikaw ang may gustong ipasyal sila. Huhu! Lipat ko nga yung camera sa likod namin para kitang-kita naman ang view. Ang sarap talaga tumambay habang pinagmamasdan yung ganitong ulap at nilalasap ang sariwang hangin. Tapos sasabayan mo pa ng ngata-ngata at kwentuhan ng walang kwenta na nakakatawa. Ewan ko na lang talaga kung hindi pa kami kabagin pagka-uwi namin. Huhu! Sabi ko nga sa bebe ko kung sino yung mas maraming utot, siya yung mas nag-enjoy kakatawa. Nilagay nga muna namin sa likod ng sasakyan yung dalawang buntis para makapagmerienda naman ng maayos ang bebe ko. Hoy, sayang ang outfit ng dalawang buntis, hindi naman nakawala. Huhu! Sininop na nga rin namin yung mga kalat namin dito, Mima. Medyo padilim na rin kasi, kaya uuwi na rin kami. Hindi na nga mapakali yung dalawa sa likod, akala yata nila, iiwan na namin sila. Hoy, siyo nga, nakasakay pa rin naman kayo sa sasakyan, kaya pag umandar yan kasama kayo. Huhu! Si Ate LJ na nga ulit ang pinag-drive ko pa uwi para masulit niya naman. Sobrang saya niya nga daw, Mima, dahil naipag-drive niya ako. Sabi niya nga sa susunod ako na daw ang ihahatid niya sa school. Nakarating na nga kami dito sa bahay at ako na nga ang nag-park. Baka kasi pag pinaubaya ko pa sa kanya to, literal na sa loob ng bahay niya ipapark. Mahirap na, Mima, baka pasulputin niya pa sa pader. Huhu!
Pagkapasok nga namin sa loob ng bahay, ay pinapatanggal na agad ni Zoe yung damit niya. Irritable na yata, Mima. Paranela kasi ang tela neto at mainit sa balat, kaya pinalitan ko na lang ng pambahay nila. Nakita nga ni Zoe yung damit niya, ay dali-dali niyang sinuot ang ulo niya. Ito namang si Mochi ay ayaw pa ngang magbihis, kaya nilala yung anak ko. Ini-enjoy pa yata yung maganda niyang damit, Mima. Hinila ko na nga siya dahil wala talaga akong tiyaga magtawag ng pabebe. Huhu! Hanggang dito na lang mga Mima. Bye!